Okay. Please just go over the videos. Pero 'di ba ito and also yung mga lecture materials natin dito. But basically makikita natin yung mga stereotypes nung horses would start with yung chewing, yung ating cribbing, okay? Yung cribbing, isa kasi siya sa parang preventable horse behavior na common na nakikita natin, no? If only they are going to be enclosed in an area na hindi wooden fence, no? Tapos, silang reinforcement. So, they prevent boredom and nutrition is really good, no? Unfortunately, there are really times, even here in the Philippines, that these are not provided properly. That's why we have this cribbing that we can see in the horses. And it just so happened that when we see it, no, it's really heartbreaking kasi it's a preventable disorder. Okay, tapos it will lead into something na mahihirapan yung horses to eventually we have to cull the horse, no? Kasi kung pangit na yung ngipin niya, hindi na siya makakakain ng maayos, papayat na siya. Next is yung windsucking. Yung windsucking, we can see it dun sa ating mga, usually mga babae, no? Mga mares. When they are running, no? They are training, no? For horse racing, napapansin natin yung vulva nila nagsasak ng air, okay? And that becomes a problem and that affects their performance. So it lessens the speed, no? So syempre as a racehorse, you want them to really run very fast so that they can win the race, no? And because of windsucking, they cannot win properly. So there's a surgery that corrects that, no? So gagawin natin ng i-close natin yung vulva para lumiit yung opening so hindi na sila masyadong makakasak ng wind. Okay, so yan yung correction on that. Tapos, once na mabuntis yung horse na yon, kailangan natin i-adjust yung opening para hindi siya mahirapan manganak. So, another surgery, no, para to open it. Tapos, since identified na windsucker siya, liliitan ulit yung opening ng vulva, no? Especially kung gagamitin ulit siya as a racehorse, no? Yun yung mga adjustments na ginagawa natin. Pero commonly, ang ginagawa dyan, for example, racehorse siya, identified siya, especially kung yung genetics, no, yung family line nakita na coming from a family of champions siya. So, hindi mo na siya bubuntisin, no? As racehorse muna siya. So, hindi, matagal naman na bago tanggalin yung in-a-post na vulva para, hindi mo na siya i-breed, no? Kaya, mako-correct naman ng matagal yung windsucking niya, okay? Tapos once na ipapahinga na siya from race horsing, yun na yung kinukwento ko na ibubuntis siya, tapos by the time 2 weeks before siya magfo-foal, ibubuksan yung opening, ibubuksan yung vulva, tapos lalakihan yung opening para hindi siya mahirapan manganak. And the cycle continues, no? So every year, kung bubuntisin siya, ganun, mag-undergo siya ng surgery before siya i-breed, after siya before siya manganak, after siya manganak, ganun, lagi mangyayari sa kanya. Okay. Now, on this weaving sa horses, isa to sa, yan yung may bar at the horizontal, tapos lagi niyang isisway yung kanyang head, no, makikita mo. So, may times na hindi naman nagkakaroon ng trauma sa neck part, pero may times na meron, no? So, syempre, alarming yon pag nagkakaroon ka na ng open wound dito sa part na yon. Pagka merong open wound, ibig sabihin, grabe na yung friction na ginagawa niya dun sa horizontal bar or that merong protruding part on the horizontal bar that's causing the trauma. But nevertheless, kunyari, kahit pa yan, mild weaving pa lang, it should be addressed.
And commonly, we can lessen this, no, by lessening the boredom. So one of the ways is to really walk them outside so that they will have interaction with the other horses. Tapos, aside from that, having, even inside the enclosure, the horse should be able to see what's happening on the one beside them, no? So, although na meron naman siyang opening and of course, on the other side, meron din siyang opening. Pero dito sa likod, closed siya. Okay? Mas maganda na pati ito is open. No? Dito sa Philippines, syempre kasi mainit, no? It could be dun sa ibang design ng mga stalls abroad. Yung isang side nila is closed na. No, dito sa atin, puro talaga yan open, no? Open dito, open dyan, tapos open on the other side. Tapos dito, may opening pa rin sa side dito, dun sa front, no? Kitang-kita talaga nila, kahit yung mga tao na dumadaan, no? So it helps them feel na hindi sila mag-isa, okay? Tapos, may interaction nga, nakikita nila. Merong, may stimulation, yeah, that's the word I was trying to get. There is outside stimulation para meron silang ginagawa. Okay? Aside from that, you can put in toys, okay? So that they have something to work on. So yan, basically board siya talaga. Next would be yung stall walking. So same to, no? Parang board din siya, kulang sa positive reinforcement, hindi masyadong nailalabas, grabe yung energy niya, gusto niyang lumabas, tas yan, ikot-ikot na lang siya dyan, no? So, kulang siya sa bonding. Kailangan yung groom niya, mas lalo siyang i-groom, mas lalo siyang pansinin. Yan yung mga, kailangan na i-address dito sa course na ito. So, meron kang makikita ang ganyang horses, not necessarily yung mga race horses, kasi these are, actively training, racing, napapansin sila. Pero sa mga farm horses, sometimes, no, hindi perfect word kahit dito sa Pilipinas, meron pa rin talagang a little bit abandoned, no? Pero so much more abroad kasi siguro hindi ganun kamahal yung horses doon or something like they come common, no? Kaya siguro yung ibang owners, they don't treat them as that special as they are looked upon here, no? Tapos dito hindi lang ako mismo nakakita directly, pero posible din na mangyari na even for our local horses na ginagamit for draft, no, yung nakikita natin na nagdadala ng mga buko, 'di ba, mga ganyan. Pwede din silang ma-neglect, no? Pero wala lang ako nakikita na sa daan na payat na payat na payat. Most likely inaalagaan din talaga siya ng mga tao natin dito, no? Okay, so let me just check dito sa chat, baka meron concern. Teka, hindi lumalabas. Tingnan ko ang show chat. Hindi siya lumalabas. Sige, maya-maya. Baka kailangan ko mag-stop share para makita ko. Last na lang naman ito, no? Ayan. So, ito, tingnan nyo na lang yan. Basically, kailangan natin check lagi, no? Yung ating mga horses. So, meron pa yan na isang behavior, yung tinatawag na pawing, mahilig siyang magkamot. No? Mahilig siyang magkamot. So, may, ito hindi ko lang honestly sure how else to address this, pero nakakita na ako. Tapos, actually ako mismo nakamot na ako. I was doing an x-ray of a stallion, no? Of a stallion in Carmona, dun sa racetrack doon. Tapos identified na nagpopo yung horse na yon. So in local terms, ang tawag doon kamot. So hindi siya makatayo properly na yung lang siya, yung parang behave, no? Kamot siya ng kamot, po siya ng po. Siguro out of boredom yon. Tapos hinahawakan namin yung kanyang paa for that proper image, no, na makuha namin sa x-ray. Tapos yung location ko kasi, kailangan kong i-set up yung x-ray immediately nasa harap ako nung kanyang forelimb, no?
siyempre malakas siya, siguro nabitawan nung ano, na kumamot siya. So, humampas yung kanyang knee sa forehead ko. So, natumba ako and na-knockout ako for, ewan ko, siguro 3 seconds. Tapos yun, nakakita ko ng stars. Totoo pala yun. So, yan. So, may ganung behavior sila. Merong mild lang, merong, ano, malala sila magpo, parang galit sila, no? So, it's one way for them to show na in pain sila or they're, upset, no? Parang ganon. Pero, pwede din naman na behavior nila, no? So, aside from yung pagtingin mo sa ears, yun din yung isa sa mga pwedeng signs na na-agitate na sila, magpo-phone sila. Okay. Sige, stop sharing mo na. Tapos, yeah, Doc, hindi po ba nakaka-add ng stress ang toys? Honestly, hindi. Kasi meron kang makikita na meron siyang nakabitin, tapos may bola. Tapos nakikita ko talaga yung mga horses, inaano nila, ano yun, yung sa snout nila, parang binabump nila, no? So, naaano sila, naa-amuse, yun, naa-amuse sila. So, yung toys, hindi siya yung basta lang nakakalat na pwede nilang makain. So, it has to be an appropriate size para hindi siya maging choke hazard for. Okay, tapos pwedeng gulong na nakabitin, parang ganon. So kung makikita nyo dun sa tabon sa likod, no, nandun yung mga tupa natin. Naglagay din actually sila doon ng nakahang na gulong. So basta something lang na ibabump-bump nila. So sa una, it could be na maka-add ng stress kasi kunyari hindi sila properly introduced or it's something foreign. But later on, magigets nila na, oh, I can play with this, no? Tapos, yun, so, over time, and yung adjustment is not very long. Konting na ano lang sila niyan taken aback for just a little while, siguro 30 minutes, ganyan. Tapos they get curious, approach nila, yan. Tapos, sa marirealize nila, oh, this is a toy. I can use this to entertain me. Parang ganon. So, ayan. So, hindi siya makakapagdagdag dun sa kanyang stress. Okay, so tapos na tayo on the ethology.